Tayo ngayon ay sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon. Purihin ang Panginoon. Viva po, Jesus Nazareno. Awit at papuri ay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo. Bayan mo, viva po, Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway suminyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ay 24 ng Enero, gunitain natin si San Francisco de Sales, Obispo at Pantas ng Simbahan. Ialay ng misa natin ito para pasalamat sa ating Poong Isus Nazareno sa mga biyayang natanggap natin. Sama rin natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay nasa loob at sa labas ng Basilica Minor at pamansang nabana ni Jesus Nazareno. Mga intensyon mga nakiisa sa atin, sumitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idagdag din natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel, Ukraine at Syria. Mga minamahal ko mga kapatid, sa sulat sa mga Hebreo ay nasasaad na isusulat ng Panginoong Diyos ang kanyang kautusan sa ating mga puso at sa ating Ebanghelyo ni San Marcos. Tayo ay binigyan ng paalala ng Panginoon na gaya ng mga apostol na 12 ang hinirang niya, tayo ay pinapadala rin ng Panginoon. Ngunit sa mga sandali na tayo ay nagkukulang at nagkasala, lumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo kapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, upang mailigtas ang mga hinirang mo, niloob mong ang Obispong San Francisco de Sales ay makibagay sa lahat ng tao. Ipagkaloob mong ang kanyang pagkauliran sa matiyagang pagmamalasakit sa kapwa ay lagi naming maipamalas sa paglingkod sa aming kapatid. Magitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, ang paglilingkod na ipinagkaloob kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila. Yamang siya ay tagapamagitan ng isang tipang higit na mabuti, sapagkat sasalig ito sa lalong mahalagang bagay na ipinangako. Kung walang kakulangan, ang unang tipan, hindi na sana nangailangan ng pangalawa. Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan. Kaya't sinabi niya, darating ang mga araw na ako'y makikipagtipan ng panibago sa bayang Israel at sa angkan ng Huda. Hindi tulad ng pakikipagtipan ko sa kanilang mga ninuno nang akayin ko sila mula sa Ehipto. Hindi sila maging tapat sa pakikipagtipan sa akin, kaya't sila'y pinabayaan ko. Ito ang aking magiging tipan sa bayang Israel. Pagdating ng mga araw na iyon, itatanim ko sa kanilang isip ang aking mga utos, at iuukit ko ang mga ito sa kanilang puso. Ako ang magiging Diyos nila, at sila naman magiging bayan ko. Hindi na nakakailanganin ituro ni numan sa kanyang kababayan o sabihin sa kanyang kapatid, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y kilalanin nila ng lahat. Mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila,
sapagkat ipinatawad ko sila sa kanilang mga kasalanan at lilimutin ko ang kanilang ang kasamaan. Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalan niyang bisa ang una, at anuman nawawala ng bisa at naluluma, ay malapit nang mawala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaop palad. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaupalad. Panginoong Diyos, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaupalad. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaup palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang magahari, yaong pagtatapat, at ang katarungan na may magahari mula sa itaas. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaupalad. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai magbubungang mainam. Sa harapan niya, yaong magahari, pawang katarungan, magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaupalad. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, umahon si Jesus sa kaburulan kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasama-kasama niya, suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon at tinagurian niya ng Pedro, Santiago at si Juan ng mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinagurian niyang Boanerges, na ibig sabihin mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alpio at Tadio, si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na siyang nagkanolo sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus Nazareno. Biyernes po ngayon, araw ng ating pong Isus Nazareno.
Pero ngayon ay ginugunita rin natin ang isang santo na San Francisco de Sales na siya yung isang masugid na tagapagpahayag ng doktrina at pag-aayos sa simbahan, lalo na sa tinatawag na debosyon. Pero ngayon kapag tingnan po natin ang ating mga pagbasa, ang atin pong paksa sa lahat po ng mga pagbasa ay tungkol sa pagpapahayag. Pagpapahayag, una sa lahat, ng bagong tipan, gaya ng ating napakinggan sa sulat sa mga Hebreo na mayroon ng bagong tipan at ang laman nito ay iukit sa puso ng lahat ng tao at naisulat sa kanilang isipan. Hindi na kailangan pa na hanapin ang Diyos dahil nariyan na sa kanila. Kaya po, sa ating salmong tugunan na mula po sa Salmo 84, magkadaop palad na ang lahat ng mga mithiin gaya ng pag-ibig, katapatan, katarungan, kabutihan, lahat na ay magkasama-sama na dahil sa pagpapahayag ng isang panibagong panahon para sa Panginoon. At itong pagpapahayag upang maipahayag ng mabuti, ang ating Panginoon ay humirang ng 12. At itong 12 ay tinawag niyang apostol. Mula po sa salitang Griego na apostoli, na ibig sabihin, misyonero o pinapadala. At itong mga pinapadala niya ay may gawain. At ang number 1 na gawain nila ay ang pagpapahayag una sa lahat ng paghahari ng Diyos o pagtuturo tungkol sa mga mensahe ng ating Panginoong Hesus, ang pagpapagaling ng mga may sakit, ang pagpapalayas ng mga demonyo, at sila ay magiging kasama niya. Pero 12, sapagkat po ang 12, sila yung bagong pundasyon sa panibagong bayan na hinirang ng Diyos. Sapagkat ang lumang bayan na hinirang ng Diyos, ang Israel, ay nasa pundasyon din ng 12 na tribo, ay itong 12 na tribo ay mula sa 12 na anak ni Jacob na mula sa lahi ni Abraham. At lahat ng pagbabago ay magkaroon din ng 12, kaya humirang, pinili ng ating Panginoon ang 12 na siyang maging apostol para sa ating Panginoon. Ang kanila pong gawain ay ang pagpapahayag sa salitang Hebreo Aramaiko, dahil ang ating Panginoon, ang salita po niya ay Hebreo Aramaiko. Ang pagpapahayag ay matif. Na nasali naman sa Koinokuna Griego na keriso. At sa Latin, dahil nasalin po ni San Jeronimo ang lahat sa Latin, predico. At para sa atin, pagpapahayag. Ano po ang dapat ipapahayag? Ang unang ipahayag ay tungkol sa Diyos. Dahil kuminsan tayong mga tao, ang lagi nating mga pinapahayag ay yung mga nakikita nating magaganda, nakikita nating mga kaiba, at kung ano pang mga nakikita ng mata, ano pa ang ating mga naranasan, yun lang para sa mga tao ang mahalaga. Pero dito, pinapahayag na dapat ang ating ipahayag ay ang Diyos. Ang Diyos na una sa lahat, may dakilang pag-ibig sa atin. At dahil sa dakilang pag-ibig, siya ay nagbigkas at ang kanyang binigkas na salita, nagkatawang tao, salamat sa tulong ng mahal na Birhen Maria. At yun ang ating pong Isus Nazareno, na hindi man tayo karapat-dapat, ay tayo'y kanyang tinubos at tinligtas sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa cross at pagkabuhay muli upang tayo mabigyan ng buhay na ganap at ikasya siya. At yun, hindi man tayo karapat-dapat, yun ang dapat nating ipahayag. Ang kabutihang loob ng Diyos at ang kanyang dakilang pag-ibig
na dapat malaman ng lahat. At ang kanyang mga apostol, pinili ba ng Hesus Kristo, ang ating Poong Hesus Nazareno, yung mga espesyal na mga talented, mga pugi, mga magagandang lalaki? Hindi. Ano ang pinili ng Panginoon? Mga pangkarniwan lang, mga ordinaryo na mga mangingisda. Mayroon pang tagapagsingil ng buwis na kinamuhian ng mga tao, gaya ni Matthew. At ang kanyang ang pinuno niya si Pedro ay isang mangisda na mayroong pang asawa. At ang hinirang niya ng mga kapatid na si Juan at Santiago, mga mapusok, kaya tinatawag niyang Boanerges. Ibig sabihin, mga anak ng kulog dahil mga mapusok. Lahat na sila ay sabihin natin, may mga kahinaan, pero pinili ng Diyos, hindi yung mga masabi nating kakaiba na karakter, yung kaaya-aya ng mga karakter na tinatawag na pangsyupis na karakter, hindi pinili ng Diyos ang mga ganyan upang kanyang ipahayag na lahat tayo ay pinili niya, lahat tayo, kahit sino man tayo, gaano man tayo kaordinaryo, pinili tayo ng Diyos na maging tagapagpahayag ng kanyang pag-ibig. Pakisabi sa katabi nyo, pinili ka ng Diyos. Tayo ay pinili ng Diyos at ano po ang ating ipahayag? Sabay-sabay po tayo magsabi, pag-ibig. 1, 2, 3. Pag-ibig. Iyon ang ating ipahayag. At dahil dito kailangan na itong ipahayag natin ang mensahe ay hindi po iba. Bagkus ang mensahe na kung tayo nagkaugnay-ugnay sa ngalan ng Panginoon, tayo ay naging mensahero din. Tayo ay magpapahayag ng mensahe ng Diyos. Itong tinatawag na matef. Ang tunay na buod ay ang pag-ibig ng Diyos sa atin na hindi man tayo karapat-dapat, ay Kanya pong ipinapahayag na handa siyang mamatay upang Kanyang ipahayag gaano kaseryoso ang Kanyang pagmamahal sa atin. Handa siyang mag-alay ng buhay upang ipahayag sa atin na tayo'y Kanyang iligtas at bigyan ng buhay na ganap at ikasya siya. Sapagkat ang pag-ibig niya ay katangi-tangi. Ang pag-ibig niya ay masabi nating pag-ibig na walang kapantay. Kailanman hindi tayo pabayaan ng Diyos. Kailanman hindi tayo makalimutan ng Diyos. Kailanman ay hindi tayo pabayaan ng Diyos. Kailangan lang natin na tayo maugnay sa Kanya ng maliman. Pamagitan na rin ng pagpapahayag sa epektibo na paraan. Hindi po sasabihin na tayo eksperto, pero una po, ang una na gawin natin upang may pahayag natin ang mensahe ng ating Panginoon. Una sa lahat, maging matapat po tayo sa nakasulat sa banal na kasulatan o Biblia. At yun po ang nasabi sa sulat sa mga Hebreo, Kapitulo 8, versikulo 10, na ang kanyang mensahe, ang bagong tipan, ay naruna sa ating mga isipan at naukit na sa mga puso ang kanyang kautusan. Pangalawa, na tayo ay magsasalita ng mga salita na para sa atin lahat. Hindi yung salita na kung saan para sa isang grupo, para sa kampanya ng ganyan, dahil malapit ng eleksyon, ganito, ganyan. Hindi. Kailangan yung mga salita na para sa ating lahat. Pangatlo, na tayo ay magiging matapat, matatag, at laging nakabatay sa puso ng ating Panginoon. Ibig sabihin dito, ang ating katatagan, ang ating kapangyarihan, hindi po nang mula sa atin. Nagmula po sa Diyos. Kaya hinirang ang mga mahina na magpahayag tungkol sa mensahe ng Diyos upang maipahayag ang kanyang dakilang kapangyarihan para sa lahat. At pang-apat, na tayo ay mas sentro sa Diyos. Kasi kung minsan, marami na pong mga nangyayari sa ating kapaligiran. Kung makita natin na maraming na mga discovery, maraming mga gadgets, kung minsan na mga
mga tao ay mas marami pang nakukuha sa iba't ibang mga apps sa kanilang internet o dili kaya ang kanilang cellphone, marami silang nilalaro, nakalimutan na nila ang pag-ugnay sa Diyos. Magbayad pa sila sa internet, magbayad pa sila para sa cellphone, pero ang pag-ugnay sa Diyos na walang bayad, kuminsan nakalimutan na. Kaya sa panahon ngayon, kailangan pong isentro ang ating puso sa Panginoon sapagkat parang napalayo na tayo sa Kanya. Yung gustong palapit pa sa Panginoon at isentro ang ating puso sa Kanya, pumalakpak ng malakas upang tayo mapalapit sa Panginoon at ang Panginoon ay siya lang at siya lang ang maging Panginoon. Ang Panginoon lang ang siyang sentro ng ating buhay. Ang Panginoon lang ay siyang saysay at kabuluhan nating buhay at wala nang iba. Wala nang ating hanap-hanapin pa liban sa Panginoon na siyang magbigay buhay, na siyang magpapalakas sa atin at ating ipahayag na kailanman kahit tayo'y ganito lang, simple lang, pero hinirang, pinili ng Diyos na magdala ng kanyang mensahe. At ano po ang mensahe? Pagkadating sa inyong bahay, huwag matapos ang pagiging Kristiyano dito sa loob ng Basilica Minor at Pamansang Dambana ni Jesus Nazareno sa Quiapo. Kailangan 24 oras, 7 araw sa buong linggo at buong taon ating maipahayag na tayo'y Kristiyano. Hindi na tayo magmumura, hindi na tayo magsalita ng masama, hindi tayo mag-isip ng masama, hindi tayo mangungurakot, hindi tayo kung anumang panglamang sa ating kapwa. Tayo ay magiging maayos, tayo ay gagawa ng mabuti sapagkat tayo ay Kristiyano. At dahil Kristiyano, marunong umibig at magawa ng mabuti. Amen? Kailangan na tayo'y mga Kristiyano sa puso, sa diwa, sapagkat iyon ang pagpapahayag, nariyan ang Diyos. Diyos ng kabutihan, Diyos ng katarungan, Diyos ng katotohanan, at Diyos na siyang saysay at kabuluhan ng buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, bilang banal na bayan na tinawag ng Diyos sa iba't ibang pamamaraan upang ipalaganap ang mabuting balita ng kanyang paghahari, iluhog natin ang ating mga pangangailangan sa Ama na nag-aaruga sa atin, atin pong itutugon. Diyos na tumatawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Diyos na tumatawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ang mga tinawag sa simbahan na mamuno sa bayan ng Diyos, naway magkaroon ng tapang na ipalaganap ang Ebanghelyo ni Heso Kristo saan mang sulok ng mundo. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ang mga naghahanap sa Diyos, naway matagpuan nila ang kaliwanagan at buong kaloobang tumugon sa paanyaya ng Diyos na makasama niya. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ang mga kabataan, naway marinig at makilala nila ang tinig ni Kristo na tumatawag sa kanila sa buhay na paglilingkod. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ang mga may sakit, naway tumanggap ng kasiyahan at lakas mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ang ating mga mahal na yumao, naway makapahinga sa kapayapaan ni Kristo sa kanyang kaharian. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan.
gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito, at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Diyos Ama sa langit, tinawag mo kami mula sa mga ordinaryong pagkakataon sa aming buhay. Hayaan mo, nabigyan kami ng iyong espiritu ng lakas, nabigkasin. Panginoon, narito ako upang sundin ang kalooban mo. Hiling namin to sa magitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan, pinagbibigay buhay, kayang kaloob mo ay aming nanay, aming hindi pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ginap naming paghahaing nagdudulot ng kaligtasan. Ang aming puso ay pagningasin nawa ng Espiritu Santo na nagpaalab kay San Francisco de Sales para siya'y umamo at makaakit na mga nagmamahal sa iyo. Sumitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kaparington ni marapat ni kay aming pasalamatan, sumitan sa Kristo na aming Panginoon. Ngayong San Francisco de Sales, pinarangalan sa pumuhay niyang totoong uliran at paging maasahan sa panungkulan kay Kristo na masahan sa katapatan, ay inihayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit maulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panahing kailang iniukol kaisa ng sambayanan dito ay nagtitipon. Kaya kaisa namang hel si siawit ng papuri sa iyo ng humpay sa kalangitan. Kami nagbunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kasmitan ng Espiritu ng banal, makaloob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo.
Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kahit naalay namin sa iyo, ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan nilipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Francisco de Sales, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng magaling na utos, sa turo ni Isus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami
sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghen mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisain sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa lahat. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanay mo sa katawan. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kasalanan namin pinasan mo. Buhay mo ang naging sakripisyo, kabayaran sa bayang nagsusumamo. Ikaw ang aming lakas, pag-asa, nagbibigay sa buhay namin puno ng dusa. Sa pagsubok at pangamba, ikaw ang aming gabay. Sa iyong mga kamay, buhay namin inaalay. O mahal na pong Jesus Nazareno, sa krus kaligtasan
kaligtasan ang hatid mo, patawad ang aming samo. Walang hanggang pasasalamat, sigaw ng aming puso. Panibaguin mo kami, Panginoon, nang naayon sa kalooban mo, upang masundan namin ang landas patungo sa iyo. O mahal na pong Jesus Nazareno, sa krus kaligtasan ang hatid mo, patawad ang aming samo. Walang hanggang pasasalamat, sigaw ng aming puso. O mahal na pong Jesus Nazareno, sa krus kaligtasan ang hatid mo, patawad ang aming samo. Walang hanggang pasasalamat, sigaw ng aming puso. Walang hanggang pasasalamat, sigaw ng aming puso. Announcement. Muling ibinabalik ng Quiapo Church ang Iloilo Pilgrimage Batch 2 sa darating na ika-18 hanggang ika-20 ng Pebrero. Halina't magdasal at maglakbay sa iba't ibang simbahan at makasaysayang lugar sa lalawigan ng Iloilo, kasama ang kadeboto natin na si Reverend Father Robert Arellano, LRMS. Ang mga flyers ay available sa ating information card, katabi ng ating finance office. Maaari di kayong tumawag sa numerong 0927-8195-959 para sa karagdagang informasyon. Ito po ay limited slots only. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Paris Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog.
ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap ng mga mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2025-2026. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 pesos ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screens. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin sa mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdedebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at aming kapwa upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit na aming tunay na tahanan kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Ipagkaloob mong ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay magtaguyod sa aming pagtulad sa pag-ibig at matiyagang pagmamalasakit ni San Francisco de Sales upang aming makamtan ng kaulatian sa piling mo sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno. Kayo mga narito, kayo naugnayan sa iba't ibang social media platform na posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin na dinggin ng pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat na nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mga hirap at nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain ka lagi ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo ng ating pong Isus Nazareno dahil sa iyong pagpapahayag ng iyong pagmamahal sa Kanya. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin. Naway, ang Panginoong Diyos ay magbiyaya sa inyo ng abayang siksik, liglig at nag-uumapaw. Ipahayag natin ang pag-ibig ng Diyos sa isa't isa at ang Diyos ay maging sentro at saysay ng ating buhay. Ngayon po ang puspas. Mangyari po lamang itas bagya, mga ibagay na puspasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inagmosminan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan po ninyo ang mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pangitan ng benisyon ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malulhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May hintaglayang kapipahan, pag-ibig at pag-asa ng pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin.